Guys, Happy New Year sa lahat at sana safe tayong lahat sa mga lahat ng delivery riders, regardless kung Lala Move riders ka. Ingat po sa biyahe, sana po maging maganda yung ating biyahe ngayon. Alam ko naman na back to normal na yata ang fare ngayon sa Lala Move, hindi kagaya nung before Christmas. Paldo-paldo daw. Ito naman na experience ko nung bumiyahe ko nung before Christmas. Maganda talaga yung rate ni Lala Move nun, so kumita talaga ng maganda. Kung nasa sipag lang, sa diskarte lang talaga, so kailangan alamin mo lang yung mga bagay-bagay na kailangan malaman sa Lala Move. Yung first booking natin ngayon 2026, time check 10:40 tayo nag-start. Dito tayo galing sa Nueva Ecija. So sakto naman guys na paglabas ng bahay may na-accept ako na booking, Jollibee Cabiao to Jollibee Mexico Pampanga. So doon naman talaga yung way ko guys. Doon ako bumabiyahe from Pampanga, tapos nag-aabang ako ng booking papuntang Metro Manila, then from Metro Manila going back to Pampanga or anywhere in Nueva Ecija. So ito na yung naikarga natin na items, mga buns daw to, 3 boxes. On the way na tayo, drop off location sa may Mexico Pampanga, sa may Jollibee Pampanga. So tara guys, samahan nyo ako. Tayo sa Jollibee. Hey, thank you po. Ayun guys, on the way na tayo doon sa may pick up location sa may Santo Tomas Pampanga. May nakuha tayo. Ito yun. After natin nag lunch break muna tayo, tapos abang ng booking. Goal ko sana is yung biyahe papuntang Manila, kaso walang pumapasok na pa Manila eh. So may nakakuha ko, Santo Tomas Pampanga going to Gapan, tapos may na double book ako na isa, going to Cabanatuan naman. So sana kasya parehas para sulit yung biyahe natin. Tapos siguro from Cabanatuan try natin kung makakuha pa tayo paluwas. So samahan nyo ako guys sa aking biyahe. Tara. Ngayon guys, 6 na boxes lang, magagaan lang. Buti na lang magaan lang yung nakuha natin, maluwag pa. So pwede pa talaga natin double booking. Sabi naman dun sa second pick up natin, lang daw yung isda daw, sa mga pagkain ng isda. So ito, on the way tayo sa San Luis Pampanga sa Taana. Ayan, mga isda. Ito yung dadalhin sa Cabanatuan. Sir, thank you. Tuloy na ako. Ayan. Ayan guys, na pick up na natin yung mga isda sa mga pagkain ng isda. Ayan, going to Cabanatuan City. At eto na nga, ang first booking natin, ang biyahe natin ngayong 2026 January 5. Sa first drop off, grabe, hindi mo lang sinabi na mali, 5.9 kilometers pa yung mali yung pin location. Tapos tinawagan ko yung nag-book, hindi man lang nagbigay ng instructions, parang ako sinisisi nung sa drop off yung customer na babae. Sabi dapat ikaw nagtanong ka lang yan, kung marami na daw nag-book ganyan na experience pero nagtatanong daw sila. Hindi pa dapat initiative mo na yun, kung alam mo na laging naliligaw yung driver, yung Lala Move dyan sa location nyo. Dapat umpisa pa lang nung nakausap ko na yung nag-book, sinabi na yung instruction na hanapin mong ganitong gasoline stations. Napakasimple lang sana, pinapahirapan pa. Ito yung challenge, isa sa challenge sana sa Lala Move, yung mga customer na pinahihirapan pa yung mga drivers, hindi nila naintindihan yun. Lalo na tinamang pakitong daan, ang layo na nung narating ko, tapos sasabihin mali yung location, yung drop off, sinusunod mo lang naman yung nakapin nila na address. Siyempre yun lang naman isusundin natin. Ngayon kung may mga special instructions or guide, dapat nung tinawagan pa lang yung nag-book, sinabi na niya, kasi sila taga rito nasabihin pa nung babae na yung nakaraan na nag-book 2 beses, tumawag sila bago sila pumalis ng Pampanga.
Eh ganun nga ginawa ko, tinanong ko pa kung tama yung location. Yung pin location ng drop off, sinabi ko oo daw. O di syempre, ano pa ba susundin natin? Hindi mo na ako taga rito. Kahit taga rito ka, hindi mo na makabisado lahat ng sulok-sulok ng lugar nila. Eh, katulad itong gapan, ang luwag-luwag nito, looban pa. Yun ang nakakainis na ano, sa ibang customer. Yung ano, hindi maganda sa ano. Hindi naman to sa Lalamove eh, sa customer, sa tao. Nasa yung common sense na lang sana gagamitin, hindi pa ginamit. Eh, nakakainis eh. No? Hindi nila alam yung abala. Tapos ito nga, yung challenge sa daan, ang layo na pala ng narating ko. Biruin mo, 5.9 kilometers, tapos ganito yung daan. Sana kung mga 100 meters lang, 200 meters, okay pa eh. Pinaka-worst yata ito na na-experience ko, ang layo ng wrong pin location. Tapos sasabihin ko ng babae na ano, pangatlong Lalamove na daw ako. Yun daw nakaraan, nagtanong daw. Eh ako nagtanong naman ako kanina, hindi sinabi ng lalaki. Tapos parang siya pa ibalik. Ano ba yan? Kanina ko. Ito yung ano eh. Ito yung isa sa nakaka-strike sa Lalamove eh. Hindi naman pala sa Lalamove, sa mga customer, sa mga tao. Kaya sa tao na yung problema nito, hindi naman sa Lalamove eh. Kasi wala naman tayong control dun sa location nila eh. Sila yung nakakaalam eh. Dapat sila, sinabi na nila ahead of time. Okay, nag-note man lang sila. Hanapin mo yung gantong gasoline station. Napaka-simple lang yun. Hindi pa nagawa. Tapos nausap ko na yung nag-book yung anak niyang lalaki. Hindi mo lang sinabi. Pero sinabi on the way na ako dun sa ano yung trapo. Tapos nung na-pick up ko, tinawagan ko pa yung lalaki. Siguro yung anak niya. Hindi mo lang sinabi na dapat dito, ganyan. Ano ba yan? Aray ko! Mula dun sa bungad sa highway hanggang sa papasok dun sa drop-off niya. Tapos babalik ka uli ng 6 kilometers dun sa rough road na yun. Tapos papasok pa sa looban. Parang yun nga, hindi tama. Kaya hindi ko ugali kasi yung mag-mark ng mababa or magbigay ng review na mababa. Pero sobrang layo talaga nung location. Ang dali lang naman pala malocate yung location nila, nung pinaka exact address, yung correct address nila. Kailangan lang talaga ilagay nilang address yung pin eh. Kung nandun na sa may simbahan, pagtawag mo, pagpasok mo na ng konti sa eskinita, doon eh. Ang layo ng difference, 6 kilometers. Tapos ganun pa yung daan. Grabe. Ito lang yung first customer ko na binigyan ko ng review na 1 star. Tapos inaccurate positioning. Tapos nilagyan ko ng remarks na English yun Sabi ko, wrong drop off pin location. 6 kilometers away from drop off to exact correct address. It should have been considering the roads going to the drop off location is under construction. Ay. So ewan ko ano mangyayari. So sana sila Lalamove mabigyan ng action. Hindi naman kailangan makorek. Sana makorek nila. Kawawa kasi yung susunod na mag-a-accept ng booking nila eh. Pag yun nangyayari sa mga waste of time, yung effort, saka yung gasolina. Binigyan naman ako ng tip. Nagpasalamat naman ako. Hindi man ako nag-aalit sa kanya. With respect pa rin naman ako. Hindi ako nagpakita na nagalit ako or na disappointed ako. I treat the customer professionally as still kahit ganun nangyari. Ayun guys, nandito tayo sa Cabanatuan na drop off na natin yung huling booking na yung mga isda saka yung pagkain ng mga isda sa Cabanatuan. So 3 long distance booking tayo. Total of 1970 tayo. So 30 pesos na lang para kasama na yung tip, yung mga tips. Yala. Ayun, first day of 2026 sa Lalamove. Ay, ito yung naging biyahe natin. So almost 2,000. Plus natin yung 500 na gas saka yung kain nating 95 pesos. Okay na rin. Bawi na lang tayo bukas. Okay. Magandang gabi sa lahat. Ingat sa mga nagbabiyahe pa at sa mga pauwi. God bless. Salamat sa panonood guys. Susunod na video na lang po ulit. Samahan nyo ulit ako sa aking biyahe. Salamat po.